Sunod-sunod ang mga insidente ng karahasan sa kinasasangkutan ng mga kabataan. Nauna na po yung mga pagbabaril, pananaksak, eto meron na naman pong bago. Dahil dito, muling nabuhay ang usapin kung ano nga ba talaga ang nakakaapekto sa pag-uugali na napupunta sa karahasan ng mga kabataan. Sabi ng PNP, hindi lang mga paaralan ang dapat tignan. Kasama rin ang impluwensya ng pamilya, komunidad at social media. Nang tanungin namin ng taong bayan, paano mapipigilan ang impluwensya ng karahasan sa mga bata? Ang sabi nila, nasa pamilya, sa environment na kinalakihan nila. Kung ang pamilya yung mga brutal, doon nagkakaroon ng impluwensya yung mga bata na maging brutal din. Kailangan sa maliit pa hanggang sa paglaki masubaybayan mo. Para ma-advisean mo din na kung kakaibiganin mo ba yung tao na yon, yung kinapakisamahan mo. Pag hindi mo kasi nasubaybayan, hindi mo alam kung sino kasama nung anak mo sa labas. Yung mga bata, matuto silang makilala ang Panginoon para pag nakilala nila ang Panginoon at nagkaroon sila ng takot sa Diyos, hindi na sila makakaisip na gumawa ng karahasan. Magkaroon tayo ng limit ng paggamit ng social media kasi marami silang napapanood na mga violence sa social media. So, na-adapt nila. So, hindi lang sa mga movies, pati dun sa mga games, kasama yon. makakausap po natin ngayon via Zoom Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. Good morning, Yusek Tapales. Welcome to Memo. Isang makabatang umaga po, Ate Corina at Kuya Willard. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Ngayon lang po ba natin ito napapansin? Sa pananaw po ng CWC, bakit po sunod-sunod sa palagay ninyo ang insidente ng karahasan sa mga paaralan? Ma'am Corina, actually, just to give context po, no, ngayon po kasi na-highlight po yan because of perhaps the sheer violence involved in the recent cases. So there's the Tacloban case, merong pamamaril po dyan, merong mga pananaksak sa ilang lugar sa Cavite at ilang lugar pa sa ating bansa. Hindi natin maikakaila because of the connectivity, nakikita po talaga ng tao yan. Pero just to give context and just to give our kababayan the numbers po, yung mga children in conflict with the law po natin since 2016, if I'm not mistaken, pababa po talaga ang numbers yan. Based on the number of our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, mga nasa 27,000 above ang CICL natin noong 2016. At ngayong 2026, for January to June po, nasa mga 5,000 plus po tayo. So, of course, ayaw po natin kahit isa ng mga bata po natin nasa sadlak sa karahasan, pero pababa ang numbers. But of course, because of the influence of media, social media, yung mga new media po na tinatawag, even the gaming platforms, dumadami rin po talaga yan, and talagang nakakabahala, and hindi lang sexual at violent contents po ang nakikita ng ating mga bata sa internet, pati yung nihilistic violent extremist tendencies or influences na naging subject po ng Senate inquiry natin nung nakaraang buwan po. So yan po ay binabantayan ng pamahalaan po because the threat is not just in the physical village, but also it also includes threats from cyberspace, yung ating virtual village, so to speak. Ayun, okay. So marami pong mga impluensya. At marami po sa mga impluensyang ito, hindi naman po natin mapigilan ng 100%. So ano po yung koordinasyon ng CWC sa halimbawa DepEd, DOH, DSWD at iba pang ahensya para mapigilan yung impluensyang ganito at mga insidenteng ganyan? Tama po, Ate Corina. Actually, we are an attached agency of the Department of Social Welfare and Development, and talagang ang aming approach po with the DSWD na talaga nagbibigay ng services end users po natin like the families and children is number one, really to strengthen the family. Child protection starts at home, and when I say child protection po, Ma'am Corina, hindi lang protektahan ng anak mo from harm, pero protektahan at disiplinahin din siya na hindi po makapanakit ng ibang bata. So yan po
po ay nagsisimula sa bata. Sa DSWD po, we are implementing the Parent Effectiveness Services Act. Yan po ay nagke-create ng bagong batas po yan. Yan po ay nagke-create ng modules ng DSWD to teach parents to be better parents. Kasama na rin po dyan yung pagsubaybay at pagdisiplina ng mga anak, lalong-lalo na yung paggabay sa paggamit po ng cyberspace. With DepEd naman po, last year we signed an MOU with DepEd linking the CWC Makabata Helpline to the DepEd hotline dahil we are concerned about bullying and cyberbullying. And ngayon po, nakikipag-ugnayan din kami sa DepEd. And we are happy that after the Tacloban incident, na i-highlight ng DepEd na as early as May 2026, naglabas na po sila ng Department Order 6 Series of 2026. Ito po yung para maging safe ang ating mga schools. And this particular Department Orders already covers yung use of gadgets sa schools. Nililimitahan po yan dahil alam din ng DepEd siguro at napapansin nila na yung mga influences na harmful po ay nanggagaling sa mga gadgets din po at mobile devices. So sa pag-aaral lang po at sa emergency cases, pwedeng gamitin sa eskwelahan yan. And of course, ang proposal namin sa DepEd is to include the teachers, the children, and the family na rin. Kailangan po talaga ng digital education and training po talaga. Oho. Yusek, paano nag-work yung mga nabanggit nilang modules para sa mga magulang? Ano ho yan? Pinamamahagi? Nagpapaseminar? That's my exact question Oo, also. Kasi, CWC, oo. ano yun? Tuturuan nyo yung mga magulang? Kasi Oo. ang ganda pakinggan, ang dami po ninyong binanggit, but does it even work? At paano na monitor na napapatupad Yes. ito, sir? Kuya Willard, it's really a gargantuan task. Kaya nga po isinabatas yan sa PES Act na tinatawag po natin. Because our lawmakers saw the need to really, kumbaga to address the problem from its base, yung family po talaga, by strengthening the family. Yan po ay kine-create ng DSWD yung mga modules and they are cascaded to the LGUs. At yung mga LGUs po natin na nagko-conduct ng mga trainings and seminars po sa parents. But of course, hindi po natin lahat talaga mapanghahawakan na maaabot ang parents. That's why we, at the Council for the Welfare of Children, kami naman ang approach po namin is through the Child-Friendly Local Governance Audit. Ang LGU rin po ang target namin to make communities safer and child-friendly para sa kumbaga para maging safe ang ating mga bata po. But of course, we also plead with the parents. Child protection starts at home. Hindi po natin maaabot 24/7 at lahat po ng mga magulang. Kailangan din po talaga mag-step up ang mga parents. Ako po as a parent po, I have an elementary aged child. Kailangan ko pong aralin ang cyberspace, ang mga apps, ang mga gadgets po talaga. There's no shortcut po talaga. We have to pull our own weight, so to speak, while the government is doing the programs and the rollouts po. Well, there's a lot of funding that goes into everything that you mentioned. Nahilo nga po ako, ang dami niyong binanggit, pero eto meron na namang saksakan. So, I'm wondering, first of all, one thing at a time. Ito pong tungkol sa mga cellphone. The reality is, nakakapasok pa rin ang mga cellphone sa mga eskwelahan eh. Why cannot the DepEd or the DSWD mandate into law na bawal ang cellphone sa loob ng eskwelahan? Bakit hindi po magawa yun? I don't get it. Ma'am Corina, napakagandang suggestion. While the DepEd already issued Department Order 6 Series of 2026, yung binanggit ko kanina, there are now pending legislations before the House of Representatives now at umattend po kami doon, I think 2 weeks ago, precisely mandating the regulation of the use of cell phones in schools. And idadamay na rin po yung mga training po ng mga magulang po dyan. Kasi pwede pong nire-regulate at maging successful tayo sa eskwelahan. Pero kung yung mga magulang naman ay talagang walang habas ang pagpapagamit sa bahay or sila mismo ang nag-i-encourage na mag-violate ang bata sa schools, yan po ay wala ring mangyayari. So ngayon po, marami pong pending bill sa Congress ngayon. And hopefully maging batas po yan. We are monitoring this and we are fully supporting this. Ito po, ang nagko-convene po dito is the Committee on Health and the Committee on Education. Joint committees na po ito para talaga pong mapagtulungan po ng mga lawmakers po natin. Yusek, may posisyon ho ba ang CWC patungkol doon sa social media ban para sa mga menor de edad? Opo, Kuya Willard, we already saw what the other our neighbors and other countries are doing. At the Council for the Welfare of Children, of course, we are supporting the regulation of children's use of social media.
Dahil alam po natin, while kalahati po ng social media and internet ay nakakatulong sa mga bata for research, socialization, and other things, yung kalahati po talaga dyan ay it's really a dark and harmful place for children. 95% of Filipino children 12 to 17 ay nasa internet na po at prone sila sa cyberbullying, sa online sexual abuse, sa scams at iba't ibang panganib po. Kaya po we are pushing for this. I think the challenge now, Kuya Willard, is to determine the appropriate cut-off age kasi ang iba't ibang bansa po ay may iba-ibang cut-off age din. In the Senate and in Congress po, in the House of Representatives, iba-iba po yung proposed bills. May below 18 bawal, below 16, 15, 14, 13. And I think with the help of the DOAs and other health experts po, mga psychologists, psychiatrists po natin, we will determine that that age na akma po sa batang Pilipino po. Nako, ewan ko lang. So, I think, so kailangan pa pala talagang ma-legislate yan na ipagbawal talaga ang paggamit na. Because, children are in school most of the day, hindi ba? Hindi man natin talaga makokontrol, sir, yung ginagawa ng mga magulang sa bahay. At the very least, during recess time, hindi po sila lahat nakatutok lang sa kanilang mga gadget, kundi mag-usap-usap silang mga magkakaibigan sa eskwelahan. So parang it's checkered, meron po. So some LGUs had to find it in themselves to ban it in their own towns o mga mayor level lang po yan. Pero sana ito po nationwide na. So you are hopeful na talagang mapapasa po yung limit ng paggamit ng social media para sa mga bata? Yes, Ma'am Corina, kasi sinasabi nga po natin sa House of Representatives, kunyari po, when we talk of online sexual abuse, dun sa 12 to 17 po na bracket, 80% po dyan dun sa isang survey na biktima ng online sexual abuse. So kung i-cut off po natin ng 15, kunyari ng 18, ang dami na po nating na-save sana na bata. So ganun lang po ang math minsan na pag-compute namin just to explain in simple terms to our lawmakers para meron po silang, maging familiar po sila. But of course, yung right to protection po ng bata ay binabalance din po natin to right to information, expression. Kasi under the UN Convention on the Rights of the Child, may karapatan din po silang ganyan. There's even a general comment by the UN. General comment number 25, 2021 po yan. So we are balancing that. Pero syempre, napaka-importante ng protection at Ma'am Corina. And yung mga pamamarel, pananaksak, maaring yan po ay nakuha rin sa influenza, hindi lang sa physical world, pati po sa cyberspace. So we are really for regulation po. Meaningful regulation po. And Yusek, para naman sa mga magulang na maaring makapansin na may violent tendency ang kanilang mga anak, ano ang dapat nilang unang gawin at saan sila pwedeng lumapit? Okay, unang-una po Kuya Willard, yung a good relationship with the children, with your children, is really fundamental. Wala pong shortcut dyan. Open lines of communication, kamustahin niyo po ang mga anak niyo. Magkaroon po kayo ng pakialam sa araw-araw na buhay po nila. Alam ko, busy po tayo. Kasama na rin po ako doon. Sabi ko nga po, may maliit po akong anak. Pero we have to make time and space for them in our lives. Otherwise, they will not be okay by themselves. Yan, paulit-ulit ko pong sinasabi, nagiging kampante ang ibang mga adults po. Kailangan po natin silang tutukan. Child protection starts at home. It's continued in our schools and in our communities and of course by the national government. Pero pag yung magulang po nag-fail po talaga dito, may hirapan na po. And hopefully nasasalo po yan ng school. That's why DepEd is really doing a lot. Pero yun nga po, meaningful relationship with children. Huwag niyo pong shortcutin, aralin ng internet and gadgets po. If we are not familiar with the internet and with the application, hindi po natin mababantayan yan. Lahat po ng masasamang tao, hindi naman lahat, maraming masasamang tao. Ang sinasabi po namin, Kuya Willard, sa Council for the Welfare of Children, yung pagtuturo po ng internet safety, digital hygiene, ay katulad din po ng pagtuturo ng pagtawid sa kalye, o pagiging safe sa labas ng bahay. So kailangan po nating seryosohin mga mami at daddy po. Nako, ang dami ko pang gustong tanungin, pero may oras pa ba tayo? Yung 4Ps po, hindi po ba yung 4Ps, before mabibigyan ng ayuda ang mga nasa laylayan, yung mga magulang, they are required to go through seminars, talk about LGBTQIA+ tolerance, and talk about how to manage your finances. Hindi ba kasama na dapat yon yung violent tendencies ng mga bata?
Magandang suggestion po yan, Ma'am Corina. No? Alam ko po sa 4Ps ng aming parent agency, may mga conditions po yan. Katulad nung to ensure na yung mga bata po ay nag-aaral at hindi po naapektuhan ng pag-aaral. Ano? May mga responsibilities ng parents. But yun nga, no, tying it up with the Parent Effectiveness Services Act, ano, magandang magkaroon ng trainings po na ganyan. And now we are in the process po of kami with the DSWD, creating modules din po, no, to really push for digital literacy and yung training na sinasabi ko, no, hindi lang po sa mga bata. Of course, we have to teach children life skills. Hindi po sila pwedeng maging willing victim lang ng masasamang tao, no, but also the parents, so that the parents will understand cyberspace and the threats of in cyberspace. Ano, kala po kasi nila ang mga bata tinitingnan natin, nasa tabi po natin, nagse-cellphone, pero yan po ay parang nasa labas po ng bahay. Huwag po natin kakalimutan po yun, no? Hindi ko muna sa tabi po natin at nagagadget ay naandyan lang po siya, no? So we have to take care of them. Bantayan po natin ang mga anak po natin. Okay, so yun lang po yung suggestion sana namin. Yung, since you already have the parents as a captive audience pagka nagbibigay po ng seminars for 4Ps eligibility, eh dyan na po ninyo ilagay yung inyong gustong matutunan nila about children and gadgets and social media. Okay. Ngayon nalinawan Yes, po Ma'am tayo Corina. dito. Alamin po natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman paano mapipigilan ang impluensya ng karahasan sa kabataan. Ang sabi nila, Ichigatsu Korudoba, ibalik ang Bible study sa school. Why not? Sabi ni Peter Bautista, dapat mapapanagot ang mga nagkasala. Igawa silang ng ibang kulungan. Ihiwalay sa mga nasa edad para di na pamarisan ng iba. Saka maganda sa tulad ko na magulang na kilala natin ang anak natin sa pag-uugali. Siguro kausapin din natin lagi. That's so important. Talking to your kids, importante yan. William Katubig, wala nang limit. Basta nakagawa ng mali o karahasan, serious crime, kulong agad. Sabi naman ni Doms Otsoha, bakit kami naman noon nagka-Counter-Strike, Dota, Ragnarok, RF Online, wala naman naging violente sa amin. Yun na nga eh. Well, may una, ano yan, medyo 2.0 na ngayon. May mga chat group eh. Oo. Hindi ba? Dati wala namang chat group. Vox Populi, limitahan ang paggamit ng gadgets at SOCMED. Maraming salamat po sa inyong oras. Kuya Angelo Tapales, makikikuya na rin kami. Salamat po, Opo. Yusek. Maasahan niyo po, tawagan lang po kami sa Council for the Welfare of Children. Sa bagong Pilipinas po, bawat bata mahalaga, kaya alagaan at protektahan po natin sila. Salamat po. Thank you, you sir. po. Magaling na spokesperson si Sir, pero sana hindi lang siya spokes. Sana executive na rin siya. Alam mo yung ganon? Kasi ang daling magsabi na, sabi nga natin, buntis na buntis, bondat na bondat ang ating bansa sa dami ng mga batas. Hindi naman natin sinusunod. Oo. Diba? Kung susuyurin mo lang yun at yung seseryosohin ang nasa batas, eh baka kalahati sa mga problema natin ngayon hindi nangyayari. Oo, at lumulobo ang burokrasya ng mga wala namang silbing mga tauhan. Ang dami kasi nilang plano. Narinig mo ba? Para ako nalunod doon, ha? Meron tayong ganito, meron tayong gano'n, meron mga bill na ganito, meron mga nagsasalita ng gano'n. Pigilan nyo na lang yung paggamit ng cellphone at pagdala ng cellphone sa school. Yun lang hindi pa magawa ng mabilis.